Colorblind ka ba? Panoorin mo ang video nito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Pagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung mga iba't ibang haka-haka about sa sakit na colorblind. Tara, let's discuss. Marami pa rin ang katanungan at maling akala about sa colorblindness. Kaya halika at talakayin natin ang mga ito at syempre kailangan natin i-debunk. Myth number 1. Black and white lamang ang nakikita ng mga colorblind. Isa ito sa pinaka-common na maling akala about dito. Akala ng marami na kapag colorblind ka ay para kang nanonood ng mga TV noong 1950s na black and white ang kulay. Pero hindi lahat ng colorblind ay ganon ang nakikita. Although merong klase ng colorblind na black and white lamang ang nakikita. Ito yung tinatawag na achromatopsia. Pero sobrang rare at bihira lamang ito. Mas madalas ang mga colorblind ay mas nahihirapang makilala ang ibang kulay tulad ng red at green or blue at yellow. Halimbawa, kung meron kang suot na green na t-shirt, ay pwede nila itong makita as yellow o kaya brown. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala na silang kulay na nakikita sa mundo. So tandaan na hindi lahat ng colorblind ay black and white lamang ang nakikita. Karamihan sa kanila ay nakakakita pa rin ng colors pero hirap lamang sila sa mga specific na kulay. Number 2, ang colorblind ay para lamang sa mga kalalakihan. Marami ang nagsasabi na ang mga lalaki lamang ang pwedeng maging colorblind. Hindi po ito totoo dahil pati mga babae ay pwedeng magkaroon ng colorblindness. However, mas madalas talaga ito sa mga lalaki makita. Bakit? Dahil ang genes ng colorblind ay nasa X chromosome. Alam naman natin lahat na ang lalaki ay may XY na chromosomes at ang mga babae ay may XX chromosomes. So kapag naapektuhan yung X chromosomes ng mga lalaki ay automatic na magkakaroon nito ng colorblindness. Sa mga babae naman, dahil dalawa yung X chromosomes nila at kung hindi maapektuhan yung kanilang isa pang X chromosome ay pwede itong mag-compensate at makakita pa rin ng tamang kulay. Kaya mas rare ito makita sa mga babae. So, hindi ibig sabihin na mas marami at madalas itong makita sa mga lalaki ay hindi na pwede itong magkaroon sa mga babae. May mga babae rin na colorblind, mas konti lamang sila. Myth number 3. Pag sinabing colorblind ay bulag ka talaga sa lahat ng kulay. Ito ay parang myth number 1 din, na kapag sinabi kasing colorblind ay nakakalito ito minsan. Akala ng iba pag colorblind ay hindi ka na nakakakita ng mga kulay. Pero ang totoong medical term ng colorblind ay tinatawag na color vision deficiency. In short, ang colorblindness ay isang deficiency lamang at hindi total blindness sa mga kulay. Halimbawa, pwede magkaroon ng red-green color deficiency na kung saan hirap ka sa red at sa green. O di kaya, blue-yellow color deficiency na kung saan hirap ang mga pasyente sa kulay blue at yellow. Pero nakakakita pa rin sila ng mga ibang shades ng mga colors. So wag magpapaloko at gawing literal yung salitang colorblind. Number 4, kapag colorblind ka ay hindi ka na makakapagtrabaho ng normal. Isa pa itong maling akala. Dahil akala nila ay kapag meron kang colorblind ay hindi na magiging maganda ang iyong hinaharap. Ang hindi nila alam ay maraming colorblind na mga tao ang naging successful sa iba't ibang larangan. Oo, merong mga trabaho na may restriction at dapat hindi ka colorblind. Tulad ng kadalasang pangarap ng lahat na pagpupulis o militar. Pero marami pa namang ibang propesyon na hindi kinakailangan na ikaw ay hindi colorblind. Tulad ng IT, music, law, business at marami pang iba. So hindi hadlang ang pagiging colorblind para magkaroon ng magandang buhay. Maaaring yung pangarap mong trabaho ay nangangailangan na hindi ka dapat colorblind pero hindi dito nagtatapos ang iyong buhay.
dahil marami pang larangan ang pwede mong tahakin para magkaroon ng magandang buhay in the future. Myth number 5, malalaman kaagad sa mga bata kung colorblind siya. Marami rin kasing mga magulang ang nagsasabi na alam ko colorblind ang aking anak dahil hindi siya marunong sa mga kulay. Pero hindi ito agad-agad na mahahalata sa mga bata. Minsan nalalaman lamang ito kapag ikaw ay nagpa-check up at nagpa-eye exam gamit ang Ishihara. Ito yung ginagamit para malaman kung makakakita ka ng kulay or hindi. Although minsan ay sa school ito nakikita dahil mali yung kulay na kanilang nasasagot. Pero hindi naman ito parating ganon. So kung suspicious ka ay ipa-check up ang iyong anak sa ophthalmologist para makasigurado. Myth number 6 ay meron na daw gamot para sa colorblind. Isa po itong madalas itanong sa amin. Sa ngayon ay wala pang gamot na simpleng pamatak or iniinom para mapawala ang color blindness. Ito ay isang genetic condition kaya mahirap itong gamutin. Although merong mga special na glasses na binebenta na ngayon tulad ng Enchroma para matulungan yung mga colorblind na mas makakita ng tamang kulay. Hindi ito cure or hindi nito mapapawala ang pagiging colorblind pero makakatulong ito minsan sa mga ilang pagkakataon. At hindi rin ito kasing sakto ng contrast ng nakikita ng mga walang colorblind. Pero kahit papano ay pwede itong makatulong, makadagdag ng kulay sa kanilang mga nakikita. Meron ding mga pag-aaral na rin na ginagawa ngayon tulad ng mga gene therapy na maganda ang resulta at pwedeng makatulong sa hinaharap. Pero ito ay experimental pa lamang at hopefully in the future ay makatulong ito sa mga pasyenteng may colorblind. Myth number 7. Pare-pareho lahat ng nakikitang kulay ng lahat ng may color blindness. Akala ng iba ay isa lamang ang uri ng pagiging colorblind. Pero meron itong iba't ibang klase. Merong protanopia or hirap makakita ng mga pula na kulay, deuteranopia or hirap makakita ng mga color green, tritanopia or hirap makakita ng blue or yellow, at achromatopsia, yung napag-usapan natin na black and white na lamang ang nakikita. So, hindi lahat ng colorblind ay isa lamang ang nakikitang kulay dahil may iba't ibang klase nito. Myth number 8, kung colorblind ka daw ay hindi mo na matututunan na makita kung ano ang tamang kulay. Isa na naman itong maling akala na hindi na daw matututunan ang pag-identify ng mga colors. Maraming mga colorblind ang natututo pa rin naman ng mga iba't ibang kulay tulad ng pula, asul, or berde. Hindi dahil nakikita nila na ito ay kulay pula, green, or blue, pero dahil sa context nito. Halimbawa, sa mga stoplight, alam nila yung kulay na nasa taas ay kulay pula, kahit na hindi nila ito na-distinguish or na-identify ng malinaw. So, kung ikaw ay colorblind, ay pwede mo pa rin matutunan yung kulay na hindi mo makita sa ibang paraan. At yan ang mga haka-haka at mga myths about sa sakit na color vision deficiency. Kahit marami ang maling paniniwala sa sakit na ito, ang importante ay ang color blindness ay hindi dapat maging hadlang para sa mabuting buhay. Kapag meron kang kilalang may color blindness, ay huwag mo silang maliitin at kutsain. Suportahan natin sila dahil kaya pa rin naman nilang makita ang ganda at kulay ng mundo, kahit na sa ibang paraan. At ishare nyo ang video na ito sa kanila. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na yung mga maling akala about sa sakit na colorblind. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.